Sa strawberry, wala ka na maraming pipicturan eh. Sa strawberry, yun lang yung pagkita naman ngayon. Tapos yung wala ka So it's our day 3 here in Baguio, no? So ayan, last day na namin dito sa Baguio, and then pagkising namin pupunta naman kami La Union. So ayan. So pupunta kami ngayon ng strawberry farm naman for our day 3 at iba pang destination. Pero sa ngayon, strawberry farm muna tayo. Let's go! So, nandito na po kami ngayon sa strawberry farm. Let's go. Paparada na lang. So, nandito na nga kami sa strawberry farm at talagang isa na to dapat sa puntahan nyo pag nandito kayo sa Baguio City kasi isa na to sa mga tumatak na lugar dito sa Baguio. So, kung pupunta kayo dito sa Baguio, make sure na nasa bucket list nyo tong strawberry farm. So ayan, nandito na kami. Napakaganda dito sa strawberry farm. Mga dinadayo ito talaga yung mga dinadayo ng mga TikToker, artista, no? So hindi kompleto ang Baguio mo pagka walang dito sila nagsushooting minsan, and then nagpo-picture. Fun fact lang, dahil sa malamig na klima ng Benguet o ng Baguio, isa talaga to sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas para magtanim ng strawberry. Kaya naging isa rin itong simbolo ng Baguio at Benguet for tourism, no? Ganda ng pagkakaano. So habang naglalakad kami dito sa strawberry farm, no, ramdam mo talaga yung probinsyang atmosphere, no? Tahimik, presko, at syempre hindi mawawala yung iconic na strawberry na talagang tinadayo ng mga turista. So ayan, may guide pala kami. Grabe, ma-appreciate mo talaga yung lugar eh, no? Lalo na kapag hindi pa siya crowded kasi weekdays to, no? So talagang hindi naman ganun karami yung tao kapag nandito ka na sa mismong farm, as you can see. Ayan na, mamimitas na. Uy, may mga tae. Ano? Nauumda. Ganun yan. Fertilizer yan. Fertilizer na. Dito kayo sa bago. Ayan na nga, at hindi na kami nakapaghintay at talagang sinimulan na namin mamitas ng strawberry. So ayan guys, mamimitas na sila. Ang maganda kasi dito sa farm, hindi lang picture yung gagawin nyo, experience din talaga siya, no? Kasi tayo, mga taga-probinsya sa iba't ibang lugar, di natin na-experience mamitas ng fresh na strawberry. Pero ngayon, nakakakita na tayo ng mga strawberry na fresh pa mismo sa taniman kumpara sa nakikita lang natin sa mga supermarket. Napakasimple lang niyan tignan sa video, pero pag nandito ka talaga sa actual, no, ang sarap lang sa pakiramdam. Makita mo yung napakalawak na taniman at yung fresh na hangin na hahampas sa'yo, no. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit talaga dinadayo itong strawberry farm.
So perfect na perfect talaga siya for family, vacation, or couple, or kahit ano, magtatropa kayo, pwede talaga kayo dito sa Strawberry Farm. Hindi siya boring, hindi siya kung ano man, no. Talagang simple at payapa lang talaga. Pakita nyo. Kita nyo, baka kalawal naman. Ganto mo. Wala, parang pila. Picture mo highlight. Grabe, sobrang daming kinuha. Talagang enjoy na enjoy yung mga bata kahit kaming matatanda sa pagpitas ng strawberry. 1, 2. Ayan na, pinapakilo na nila ang kanilang mga napitas na strawberries. Uy. Ang dami nung kay Cyrus, mag-iisa agad. 700. Ubusin mo yan, Cyrus, ha? Wala akong bagay. Ubo. Anong ubo? Masarap lang pitas, hindi naman nangangain. Sobra. Sobra. Hello. Uwi na kami guys. Palis na ulit kami dito sa Strawberry Farm. Doon na kami. Halos 30 minutes din kami rito. So ayan, pabalik na kami sa sasakyan at check namin kung may mabibili pa kami doon sa labasan. So ayan, pabalik na kami, no. Kaya kung mapapadpad kayo sa Baguio, sa Benguet, sulit na sulit idagdag ito sa itinerary nyo. So kung ayaw nyo naman mamitas, pwede naman kayo bumili dito sa labas na nabebenta ng mga strawberry gulay. Fresh pa siya, no, na bagong kuha sa mga farm. Lasang strawberry? So nasa Ban na ulit kami and then alis na ulit kami for the next destination na, so wala pa sila. So ayan, naribitin kami ngayon. Iba yun. Attractive yun. So on the way namin ngayon sa Igrot Stone. 450 ang liit naman. Igrot Stone Kingdom, Babi. Di ba kami meron Kingdom Stone? Kami pa yan. Igrot Cooks. Ayan. Igrot Stone Kingdom. Igrot Kingdom Stone. So ayan, bahala na, basta doon. So papunta na nga dapat kami Grootstone pero napadaan kami dito sa may Colors of Stobosa, no. Ito yung isa talaga sa mga agaw pansin dito sa Baguio dahil sa mga kulay nitong bahay. So tumigil kami panandalian at nag picture, no, for remembrance lang din syempre. Grabe, mas maganda pala talaga siya makita sa personal, no? Kasi iba pa rin talaga kapag sa picture mo lang nakikita or sa mga content creator, vlog ng ibang tao mo lang siya nakikita. Pero kapag ikaw talaga yung mismo na nandito, no, talagang ma-appreciate mo yung ganda ng lugar. Pagkatapos nga namin mag-picture, bumalik na agad kami sa aming sasakyan para tumungo sa iba naming destinasyon. Next destination na tayo. So ayan, hindi na nga rin namin pinalagpas ito, isa sa pinakamagandang puntahan dito sa Baguio. Ito yung Bell Church, no. Isa rin talaga to sa mga hidden gems dito sa Baguio, no. Talagang hindi mo agad mapapansin pero once makita mo, pumasok ka, sobrang solid ng vibe. So ayan, dahil di na kami makatiis at marami pa kaming pupuntahan, no. So talagang nagmadali na kami agad at nag-picture lang saglit dito sa loob ng Bell Church. So i-spoil ko na kayo, hindi namin siya inakyat hanggang taas, no. Doon lang kami sa baba dahil sulit na sulit naman na kahit nasa baba ka lang. So tapos na kami dito sa Bell Church. Di na namin nakita yung taas kasi kulang na kami sa oras. Tsaka nakakapagod din. So dito lang kami muna sa baba. And then nag-picture syempre. So ayan, paalis na ulit kami. Ganda. Grabe, nadaanan lang namin yung mga lugar na yon, pero grabe, sobrang ganda and nakakabilib na talagang may pagmamalaki talaga ang Baguio City.
So ayan nga, nakarating na kami dito sa may Igorot Stone, no. Kaso hindi muna kami rumekta paakyat. Syempre, kumain muna kami dahil nagutom din kami, no. So ayan. So ayan, tapos na ako kumain, no, and then sila nandun pa sa loob, nakakain pa sila, no, and then after namin kumain, pupunta kami dito sa Igorot Stone, no, dito sa may pinakataas. So siya is you can see yun doon, sa taas doon. So ayan, pupunta kami dyan mamaya. So wait ko lang sila matapos, hintayin na natin sila matapos, pero ako nauna na ako. And then ayan, tignan natin kung ano yung tsura and ano talagang pinagmamalaki ng Baguio City, no, yung Igorot Stone na yun. So yun, titignan natin yun, no. So ayan, babalikan na lang namin kayo kapag kapaalis na kami ulit. So ayan, let's go! Ito pala, ito. Ayan! Ala! Bakit pala tumaas? So ayan nga, nagsimula na kami akyatin o puntahan itong Igorot Stone. Kaso konti na lang din kami, no, kasi hindi na sumama sila mama, no, doon na lang muna sila sa van. Ito, yung tigaw naman. Hindi na makakakit. Kinipit na yung pa. So nandito na kami sa entrance. Wow. Sige pa pa kasi. So yung entrance dun. At pagpa-register at pagbibili ng ticket siguro. Bakit sa Igorot Stone Kingdom, no, taas. Medyo mataas-taas na lakaran to, pero sige, laban. Ilagay yung kamay, yung may tatak. Kamay na lang. Grabe, entrance pa lang at nagpapakilala na itong si Igorot Stone. So hindi na ako nagtataka kung bakit sobrang daming tao pagpasok namin kahit weekdays to. So guys, yun. Saan. Isa itong private built attraction dito sa Baguio na inspired sa Igorot culture and mountain heritage. Ang buong lugar ay ginawa siyang parang stone built kingdom. Literally, puro stone structures, towers at walls na inspired sa traditional design. Malamig. Ang concept nito is to showcase Igorot identity and culture through architectures. Kaya bawat structure dito parang may symbolism ng strength, community at connection sa nature. Ayan guys, magpe-perform daw sila mga Igorot. Habang nandito kami, nakasaksi rin kami ng traditional Igorot dance performance. Ang ganda lang makita na buhay pa rin na pinapakita nila yung kultura nila sa pamamagitan ng pagsasayaw at pagtugtog. Habang pinapanood namin sila, ramdam mo yung sense of tradition at identity na dala ng bawat galaw nila. Parang buhay na buhay talaga yung history ng Pilipinas sa pinapakita sa harap mo.
sa ating lahat. Kami nga pala ang Talag Dumili Cultural Dance Group. Kami pa nagpapakita ng iba't ibang sayaw dito sa Cordillera. Yung na po naming pinakita isang community dance na galing po sa probinsya ng Kalingan. Itatawag pong Tagal. Susunod naman po doon na nanggaling na po sa probinsya ng Cubao. Isa rin po community dance, tawag pong Bibia. So, gusto lang po sumali. Pwede po. So pagkatapos nga namin manood ng mga sayaw, no, umakyat na rin naman agad kami para akitin yung pinakatuktok nitong Igorot Stone. Tara. Ito lang yung taas. Grabe, sobrang ganda ng Igorot Stone na to. Para ka talagang nasa ibang bansa, no? Tsaka para ka nasa unang panahon in the same time. Kasi puro bato yung nakikita mo, no? Nagawa sa iba't ibang structure, no? Grabe, kahit saan ka tumingin, pwede ka mag-picture dito. Di ka mauubusan ng spot dito kahit sobrang daming tao. Tao guys. So yan guys, pwede nyo pumuntahan yung dito ikot-ikot. So nandito pa lang kami sa side na to. Grabe yung ganda. Makakakita ka rin dito ng mga portrait, paintings na gawa sa iba't ibang klase ng style or technique, no? So to sobrang ganda, sobrang iba't ibang symbolism, meaning ng bawat painting, no? Hindi ko pumasok dyan sa loob. Iba yung feeling dito sa loob. Wait lang pa. Wait lang. Saan tayo sa taas? Hindi ko ina-expect na ganito siya kaganda, kalaki, at talagang pag nakita mo sa personal talagang maluluda ka, no? Parang built-in talaga siya for the tourists, but also to tell a story at sa bawat simbolo ng lugar na to. Taas dyan! Ikikil ka na lang naman dyan eh. Hindi mo, pin mo kasi mataas. Dito, pwede ka rin mag-try ng iba't ibang activity, no? So, kung gusto mo i-try yung pagbabike sa taas, talagang solid na solid. Pero lakasan mo na lang yung loob mo. Pero worth it naman kasi may kita mo yung buong Igorot Stone. Hep! Hooray! Para sa'yo rin. Uwi na tayo bukas. Dito pala, ang ganito pala kataas habang nagbabike ka. Oh my gosh. Tapos naman. Tayo, mag-bike. Hep! Hep hooray! Yes, pwede mo siyang itaray dito sa Igorot Stone, no? Kaya pagbaba, ang kabayo pagbaba. Hoy! Mga kababayan! Tuwa! Alright! Dumi dab. So ayan nga, nandito na kami sa halos sa pinakataas ng Igorot Stone. Grabe, kitang-kita mo yung buong Igorot Stone at yung ganda niya, promise. Kapag kayo yung mismong nandito, talagang mapapasabi na lang talaga kayo na totoo ba itong nakikita ko? Oh, sila yung hep! Hooray! Hep! Hep, hep, hooray! O, pag sinabi ko, Sabihin nyo, puto. Uy, naka-video ako. Naka-video ba yan? Oo nga, video nga. Harap po sa'yo para kita mo. Naka-ano nga. Okay lang yan. Makikita ko. Wait lang, Samyang!
Wait lang. Tara. Doon tayo sa taas. Nasaan sila? Ayun sila. So, tara na. So kung mapagod man kayo kakaakyat, may mga kainan din naman dito or may mga drinks naman din dito sa taas ng Igorot Stone, no? Let's go. Pero ayan, as you can see, kayang-kaya naman ng mga bata akitin hanggang pinakatuktok. Ay, nawala na siya. So bababa na po kami dito, no? So ayan. Tapos na kami dito sa side na to. Pumunta ba tayo doon, Pi? Pi? Ba tayo ron? Di na. So di na kami pupunta ron. Kita naman namin lahat. Pagod na, marami pa tayong pumuntahan. So ayan, na-explore namin yung kabilang side, no? Pero sa kabilang side, hindi na namin siya pupuntahan kasi sobrang tagal na namin dito. Naubos na yung oras namin dito kasi meron pa kami pupuntahan after neto, no? Pauwi na kami, guys. Pabalik na kami ulit sa sasakyan. So ayan, guys, naka-exit na kami dito sa Igorot Stone. Inupig mama, pitupigan ka. Back to sasakyan na kami sa van. So ayan, papunta na kami sa amin susunod na pupuntahan, no? So halata naman sa amin talaga yung pagod dahil sa haba rin talaga ng nilakad namin doon sa may Igorot Stone Kingdom, no? Pero yun, worth it na worth it talaga. So ngayon, nandito naman kami ngayon sa Camp John Hay, no? Para libutin ulit yung mga bagong makikita natin dito sa lugar na to, no? So ayun, tara, let's go! Tapos sinelas ako. So nasa Camp John Hay kami ngayon. So ayan, nasa Camp John Hay nga kami at grabe, first time ko lang din makakita ng mga ganito naglalakihang mga tangke, no? Malaking tangke. Tangke na nga. Tigas. Oo. Pinagkasul. Kapal. Ito pala loob. Ayan yung mga sirana siguro. Oh, mga sirana. Grabe, nasa loob kami ng tangke, guys. Nasa loob tayo ng tangke ngayon, guys. Kita nyo yan. Ayun, oh. Grabe. Ayan. Nasa loob tayo ng tangke. Ang Camp John Hay pala ay dating US military rest and recreation base, kaya makikita mo yung mga structure but nature field design ng buong area, no? Ang sarap lang din isipin na yung mga ganitong bagay may dala talagang history bago pa siya maging tourist spot ngayon. So yun, halos ang dami na namin napuntahan para sa aming last day. Ngayon pupunta naman kami ngayon sa night market, no? So ayan, papunta kami ngayon ng... Saan tayo pupunta, Pi? Baguio Market. Bibili tayo ng ano, pang pasalubong natin, Baguio Market. Baguio Market, tapos magna-night market na. Okay, so nandito kami ngayon sa labas. So ayan, daming tao, guys. Bonnet na ako, guys, kasi malamig-lamig na rin. Paggabi na, pagpalamig. Paggabi palamig na talaga. So ayan. 20 lang? Oh, ayan. On the way na kami. So ayan, pupunta na kami sa pamilihan dito sa Baguio upang mamili ng mga pasalubong or mga souvenir, no? Pero bago yon, pumunta muna kami dito ni Kuya dito sa may cathedral kasi nadaanan na rin namin siya. Pero dalawa na lang kami rito talaga kasi nauna na sila doon sa may Baguio Market. So ayan, packet kami dyan ngayon. Oh, mataas. Ayan, mga tao. Maraming tao dito. Picture. So ayan, grabe rin talaga yung akyatan papunta doon sa may cathedral, no? Pero yan, nilaban namin to.
Grabe lang kasi dito, halos sasabay pa sa amin yung sunset, no? Kasi nga medyo paggabi na rin to, hapon na to, no? So pero grabe, sobrang solid kapag napuntahan mo rin tong cathedral kasi grabe rin yung pagkabuo dito. Taas pala. Taas no. So we're here. Taas. Pato pa. Itong katedral ay isa sa mga important religious site sa Baguio at madalas puntahan ng local at tourists. Hindi lang para sa misa, kundi para rin sa magandang view at architecture. Known din siya as the Our Lady of the Atonement Cathedral at isa rin siya sa mga landmark dito sa Baguio. Saglit lang kami dito sa cathedral bago kami bumaba at magpatuloy sa aming next stop. Isa rin talaga sa mga nagustuhan ko dito sa Baguio is yung mga ganitong lakaran, no? Sobrang chill lang, no? At saka may kanya-kanyang priority or ginagawa yung bawat tao sa buhay nila. Tapos kayo, chill lang din, may ginagawa rin at may pinagkakabisihan din. So halos mga minutong lakaran din, no? So bumalik na kami dito sa may pamilihan para kitain ulit yung aming pamilya. At bumili na rin kami ng mga gagamitin namin or mga pampasalubong, souvenir namin, no? Kumbaga kultura na rin talaga siya, no, natin na kailangan natin bumili ng mga ganito dito sa Baguio para ipagpasalubong sa mga kamag-anak natin na nasa probinsya natin, di ba? So sa night market kami ngayon. Ayan. So ayun nga, pagkatapos namin mamili, nilagay naman na agad namin sa aming sasakyan, tapos pumunta na rin kami agad dito sa night market. So para ma-experience din namin yung night market ng Baguio, di ba? Tara na. Malay ko makalaw window shopping. Tara na. Kulay, pares kayo. Pagkatapos nga namin ikutin yung buong night market, pumunta naman kami ngayon dito sa may kainan. Grabe, di kayo mauubusan ng kainan dito kasi grabe paikot to, guys. Sobrang dami mo mamimili ang pagkain dito. Wala lang buong food trip namin dyan. Food trip, anak. Food trip, anak. Magkano ba? Buko pandong ba? 50. Ay, isang kanto? Ito lang. Lumipad ang aming team. Parang itlog. Ano siya, alam doon na ang
chili garlic. Naghahalo sa balutan. Gawa ng kumulo yung chili garlic sa sa balot. Kaya doon nanonood yung anghang. Dahil maliwanag eh. Ang pala to. Sarap. Mamanghang. Parang balik lang nila. Ha? Kulang pa? Sarap ah. Hindi. Nanonood yung anghang. Yun na. Ayun na. Hindi, tigim lang ako. Wala naman yun. Ano Kailangan talaga? palagay kroma yun. After nga namin magkainan, no, so pabalik na kami ulit sa aming sasakyan para bumalik sa aming staycation or bahay na pinagtutulugan. Tapos na yung aming huling gala rito sa Baguio. So pauwi na kami sa aming bahay. Uwi na kami sa aming home. Uwi na kami sa aming staycations. Yan ako, kay Derek. So ayan, nakabalik naman na agad kami dito sa aming staycation or yung aming pinagtutuloyan, no. So yun, kanya-kanyang pahinga, kanya-kanyang pose at kanya-kanyang prepare na ulit kami para bukas, no. So yun guys, abangan nyo kami sa susunod naming journey. So hello guys, so ayan, kakatapos lang namin umuwi galing sa mahabang lakaran at bilihan dito sa Baguio City, no. Nakatatlong araw na tayo, no. So yung unang araw, pangalawang araw, tsaka yung pangatlong araw. So ayan, kakauwi lang natin dito after 3 days ng ating paglalakbay. So ayan, nandiyan na tayo ngayon. Tamang pahinga na lang. Bukas pupunta tayo ng La Union. So dadaan tayo doon, no. Isang araw lang, then uwi na, no, agad. So ayan, bukas na rin pala tayo uwi. Dadaan lang tayo ron. So ayan guys, kita-kits ulit doon sa La Union. Let's go. Good morning. So it's day 4 na to, and then napaalis na kami dito sa Baguio, punta kami La Union. Going to La Union na kami. Paano? So ayun nga, paalis na kami sa Baguio after ng 3 araw ng pagstay namin dito. Oras na rin para mag-move on sa next destination namin to La Union. Ang bilis lang ng mga araw pero ramdam mo yung mga memories na naiwan dito. Yung bawat lamig, yung pagod, pag-akit baba, at yung mga lugar na hindi mo ina-expect na mapupuntahan mo. Yung strawberry farm, yung mga makukulay na bahay, yung mga cultural spot, hanggang sa mga quiet moments sa Camden Hay at Cathedral. Parang bawat stop may sariling kwento talaga, no? Hindi lang siya simpleng biyahe, para naging pahinga na rin din talaga siya from everything, kahit sandali. Nakawala ka sa mga pang-araw-araw mong ginagawa or your usual routine. Kaya ang masasabi ko lang, 10 out of 10 for our last day here in Baguio. So nandito na nga kami ngayon sa La Union. Akalain mo yun, pagkatapos ng mga bulubundukin, mahabang lakaran at iba pang mga activities ngayon, magdadagat naman tayo ngayon dito sa LU. Kumbaga may extra topping sa journey nyo no? Sobrang solid. So ayan, halos mga oras din yung bayahihan namin papuntang La Union, no? And then nakarating na rin naman kami agad dito sa Agoo, La Union. So we are here at La Union. So may binisita lang kami dito. Let's go. Dito na kami. Vlogger. Very vlogger here in the Philippines. So ayan nga, kumain muna kami dito dahil nagutom din kami syempre dahil mahaba rin yung biyahe namin. Shout out. Tinatanong mo ano camera ko eh. Ayan o. Ayan ang camera ko. Oh. Ayan ang camera ko. Tinatanong mo, diba? Ayan guys. After na. So ayan, pupunta kami ngayon ng dagat kasi Dagat ng Agoo. dagat ng Agoo. Hindi na maliligo, Dre. Diyan ligo. Tara tayo, ligo na, Ter. Actually, pang second time ko na to pero
Ligo na. Iba pa rin pagka, alam mo yun, babalik ka talaga. Oo, magkasama tayo ni Andre dati. Sumunod tayo sa papat mama mo. Dito na ang makataga-sirang lupa. So ayan nga guys, papunta na kami ngayon dyan sa may dagat. Kasi kapag kausapang La Union talaga, papasok talaga bigla sa isip mo yung magaganda nilang mga beach dito. Dito na mga vlogger. Ang mga vlogger. Kabisada ba ni Cyrus lang na? Swimming spot niya. Ano, hindi na nalala ko yun. Instagramable. Tsaka dinadayo talaga tong La Union dahil isa to sa mga surfing capitals ng Pilipinas. Dahil sa magagandang alon nito, no, dinadayo talaga to ng mga surfers mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. At kahit mga foreigner, meron din talaga rito, no. Pero dito sa part na pinuntahan namin ay hindi naman ganoon karaming tao at hindi rin naman siya dayuhin, no. Pero meron kang makikita dito sa La Union na ibang beach talagang sobrang daming tao at dinadayo talaga. Malawak. Bayad niya yan. So ayan guys, andito na kami. Hoy, wag kayo sa malalim. Wow, ganda guys. Ngayon, magre-relax muna kami at maglalakad-lakad dito, no? At susulitin yung mga oras namin dito. Minsan kailangan lang din talaga natin mag-post sa buhay, no? Sa mga busy na buhay natin. At mag-enjoy lang muna sa mga simpleng moment katulad na ito. So kapag nandito kayo, pwede naman kayong tumambay dito, pero yung mga cottage dito is may bayad. So make sure na kontakin nyo muna yung mga tao rito bago kayo pumwesto, no? Ayan, may mga bilihan din dito guys. Mga nag-aalok. Ayan. Pero kasi bawal sa kambal. Ano? Nasa yung mga bata. Ano? Ano, alis na tayo? Makailang oras na tayo rito. Makailang oras na. Halos mag-alas eh. Uwi na kami guys. Dumaan na talaga kami dito sa LU. Ganda guys oh. Sa Agoo pala to guys, Agoo La Union. So alis na kami. At ayun na nga, dito na nagtatapos ang aming Baguio at La Union trip. Parang kailan lang ng day 1 eh, no? Kakasimula pa lang namin ng biyahe. Tapos ngayon, tapos na agad ang lahat. Sa loob ng ilang araw, ang dami namin napuntahan, ang dami namin nakita, at mas marami pang memories yung mga nabuo na magkakasama. Mula sa malamig na hangin sa Baguio at sa iba't ibang tanawin, pagkain, experience, activities na ginawa namin sa loob ng 3 araw ay hindi namin talaga ito makakalimutan. Hanggang sa mga pagpunta namin dito ngayon sa dagat, no? Talagang sulit na sulit at talagang worth it lahat ng aming pagod, gastos dito, no? Kumbaga yung pera babalik naman yan eh, pero yung memories na nabuo yung magkakasama ay yung hindi basta-basta makuha at magagawa. Hindi man perfecto ang bawat araw, pero sigurado kong isa ito sa mga trip na babalikan namin, sa mga kwentuhan at sa mga videos pa na tulad nito. From day 1 hanggang day 3 sa Baguio hanggang sa huling stop namin dito sa La Union, isang bagay ang sigurado ko, sulit ang buong kilometro ng biyahe. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa adventure nito. Hanggang sa susunod na vlog, see you on our next trip.